balita ngayon about sa kumakalat sa social media. Hindi po yun lahat ay totoo. Sabi nga, pag naniwala ka sa sabi-sabi, wala kang bait sa sarili. Maraming sasabi, marami akong nababasa. Si Kalinga Prab daw, isang anak ng German. Hello mga langga, mga ka-OFW natin, mga friendster natin kung saan man kayo sulok ng mundo naroroon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Kamusta ngayon mga langga? Ay magbibigay tayo ng sarili nating opinion dahil nga sa wakas ay nagkaroon na rin ng bagong YouTube channel itong si Brother Jose. Sa wakas, nagkaroon na rin ng YouTube channel itong si Brother Jose. O, diba? Napakasaya kasi nga nakikita na lang natin na sumasama itong si Brother Jose na sa mga vlog ni Kalinga Prab. At siya lang talaga yung walang YouTube channel nga. Pero sa wakas, meron na siya kasi nga si Kuya Jason. Alam naman natin na trending lagi itong si Kuya Jason at monetize na nga ito si Kuya Jason kasi nga marami rin yung nagmamahal sa kanya. At sigurado ako na dito si Brother Jose isang araw na lang magugulat na lang tayo na monetize na itong si Brother Jose, 'di ba? Kasi nga naman ay maraming nagmamahal at sumusuporta dito kay Brother Jose at napaka-thankful nga ni Brother Jose kasi nga sa wakas ginawaan nga siya ng sarili niyang YouTube channel at maganda yung content niya dito kasi nga yung content niya ay tungkol sa pagmukbang, pero ito yung mukbang niya napakaganda kasi nga about sa healthy food yung imumukbang niya kasi ayaw niya talaga ng mga karne baboy kasi baka daw ma-high blood siya. Kaya yung mas pinili niya na i-content yung mukbang ng mga fruits kasi nga maganda sa katawan at healthy food talaga. Pero ito na nga mga langga habang nagmumukbang nga itong si Brother Jose ng Piña, meron siyang kinukwento, meron siyang isisiwalat na lihim. May malaki siyang sekreto na ibubunyag tungkol nga dito sa pagkatao ni Kalinga Prab. Kasi alam naman natin na iba yung mukha ni Kalinga Prab kay Ma'am Edna, kay Kuya Val Santos Matubang at sa kapatid niya. At dito nga maraming haka-haka at marami daw nababasa itong si Brother Jose tungkol nga sa pagkatao ni Kalinga Prab. Dito yung may nagsasabi sa dito yung ang isang pinakamalaking palaisipan sa tao bakit tinatawag si Kalinga Prab na anak daw siya ng German. At hindi daw siya anak ni Kuya Val Santos Matubang at ni Ma'am Edna. Gaano ba katotoo ang mga kwentong ganito? At sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Kaya dito nga si Brother Jose, isisiwalat niya na at aaminin niya ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Kalinga Prab. Kaya guys, ito panoorin natin at kayo na yung humusga. Balita ngayon about sa kumakalat sa social media. Hindi po yun lahat ay totoo. Sabi nga, pag naniwala ka sa sabi-sabi, wala kang bait sa sarili. Maraming sasabi, marami akong nababasa. Si Kalinga Prab daw, isang anak ng German. Grabe. Kaya palang gwapo ni Kalinga Prab. Pero hindi po yung totoo. Hindi po yung totoo. Isang lihit mong anak siya ni Kuya Val Santos Matubang at ni Ma'am Edna. Sabi nila, hindi daw nila susuportahan ang YouTube channel ni Kalinga Prab. At pababagsakan nila. Napanood ko po yung videos ni Kalinga Prab about sa may nag-a-attempt nga na pabagsakin. In-explain niya doon yung mga sinabi niya about sa akin. Totoo po yun lahat. Nung mag-apply po ako sa kanya, nagko-construction po ako noon. Construction work ako.
ang katawan ko, walang pinipiling trabaho. Kasi sanay po ako sa mabibigat na trabaho, lumaki rin po ako sa kahirap. Kukonstruction ako noon that time, may pamilya na ako noon, mga anak ang misis ko. Dahil sa pandemic, nawala ng trabaho. Walang ibang trabaho kundi construction. At tumigil na yon yung construction na tinatrabahonan ko. Pang 1 week na lang yung budget namin bilang mag-asawa. So naisipan ko na lumapit kay Kalinga Prab. At sa totoo po nun, hindi nila kailangan ng tao nun, di sila nag-hire kasi nga nagsisimula pa lang po yung channel niya. Pero dahil makulit ako, saka siyempre nilakasan ko yung loob ko, sabi ko, yung ibang tao nga tinutulungan nila, bakit ako hindi nila matulungan? Medyo related rin po ako sa kanila, sa family nila. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay second cousin po ako ni Kalinga Prab. Kaya siguro medyo nakakuha din ng konting Hindi, second cousin po, malayo naman na nasa side ng mga lola ko, saka lolo niya. Opo. Kaya yun na mga langga na panood natin at nalaman natin ang katotohanan nga dito kay Brother Jose tungkol nga sa mga bali-balita at chismis na anak daw ng German o foreigner itong si Kalinga Prab at hindi totoong anak ni Kuya Val Santos Matubang at ni Ate Edna. Dito sinabi talaga ni Brother Jose na totoong anak o lehitimong anak talaga ni Kuya Val Santos Matubang at ni Ate Edna si Kalinga Prab. Kasi hindi naman natin talaga masisisi yung iba pag masabi nila ng ganon, napakagwapo naman talaga ni Kalinga Prab at medyo malayo yung mukha nila kay Kuya Val Santos Matubang at Ate Edna at sa kapatid niya. Pero totoo, magkaanak talaga sila. Anak nila si Kalinga Prab. At isa na dito na magpapatunay itong si Brother Jose nga kasi nga sa katunayan magkamag-anak sila at sikan kasi niya itong si Kalinga Prab kasi nga yung lola ni Brother Jose daw at yung lolo ni Kalinga Prab magpinsan kaya magkamag-anak sila. At saka doon daw sa mga nagsasabi na itong si Kalinga Prab may nabalitaan na mas report ang kanyang YouTube channel at meron din mga taong ayaw ng sumusuporta at ayaw ng suportahan siya. Wala namang problema doon kasi nga marami pa rin yung mga taong sumusuporta at nagmamahal dito kay Kalinga Prab. Kasi nga personal na issue niya yun, personal na problema yan nun at walang kinalaman sa pagtulong nila sa kapwa. Kaya kahit anong gawin ni Kalinga Prab, ibuhay niya yun, diretsyo niya yun, walang makakapigil sa kanya. Kahit yung mga magulang niya ay hindi siya kayang pigilan kasi nga labas na yun sa trabaho nila sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Kahit anong gawin niya, masaktan man siya o ano dyan, wala na tayo doon kasi sariling buhay niya yan, sariling desisyon niya yan. At saka walang ibang sisihin kundi siya lang balang araw. Ang importante dito guys is patuloy silang tumutulong at naghahatid ng tulong sa mga taong nangangailangan. At dito nga nabanggit din ni Brother Jose nga meron din siyang nababasa na yung mga binavlog lang daw ni Kalinga Prab yung mga taong pinapadalahan ng sponsors. Dito pinabulaan nito ni Brother Jose kasi nga sa katunayan hindi naman talaga totoo na ganon. Kasi kahit off-cam naman talaga nagbablog sila na at nagbibigay sila ng tulong na hindi galing sa sponsors. Kasi nga lahat ng mga tinutulungan nila ay hindi naman talaga kayang i-occupy ng mga sponsors na yan gaya na lang doon sa taong grasa. Hindi nila akalain na makita nila yun pero hinintuan nila, binigyan nila ng pagkain at binigyan nila ng damit. Yun ay hindi galing sa sponsors. At dito rin sa kay Johanna. Diba? Hindi yun part ng kanilang tutulungan. Pero nakita nila itong si Johanna at yung pinsan niya doon sa gasoline station. Kaya yung ginawa nila, itinulungan nila si Johanna na bilhin lahat na yung paninda niyang turon at sumama sila doon sa bahay ni Johanna
at binigyan din ng kaunting tulong. Yun ay hindi galing sa sponsors. At marami pa talaga silang mga tinutulungan na hindi talaga galing sa sponsors yun. Kasi once nagsabi ang sponsors na ito yung pera para kay, halimbawa kay Vina, kay Ate Mylene, kay Kuya Bernie, yun talaga ay ibibigay at ibibigay nila, 'di ba? Doon nga maraming nagtataka kung bakit maraming mga appliances na ibinigay kay Vina bago yung ribbon cutting ng bahay nila. Kasi yung lahat ng pera na yun ay galing sa sponsors. Kaya nga sabi ni Kuya Bal Santos Matubang, pag sinabi ng sponsors na ito yung pera, ibili nyo ng gamit para kay Vina, ibibili talaga nila yan. At doon makikita, para makita ng sponsors na yung sinabi nila ay ibinigay talaga doon sa taong gusto nilang matulungan. O, diba? Kasi nga hindi na talaga nilang kailangan na i-vlog pa lahat ng mga taong natutulungan nila, lalong-lalo na sa mga daan-daan dyan. Diba? Kasi kapag i-vlog lang na i-vlog nila, wala na silang time. Ang dami pa nilang pinupuntahan kung saan-saan. Kahit na minsan nga, diba, hindi na sila nagbablog sa daan. Didiretso na talaga sila sa pagbablog sa taong pinupuntahan nila. At doon naman sa mga nagsasabi na at dito nga nasabi ni kay Brother Jose na doon sa vlog ni Kalinga Prab, doon nga sa may nagsasabi na i-mass report yung channel niya. Dito sinabi ni Brother Jose na kung ano sinabi ni Kalinga Prab totoo, kasi nga si Brother Jose, si Kuya Jason talaga yung sinasabihan niya na paano na lang pagwawala yung channel nila, marami silang tinutulungan. At dito sabi ni Brother Jose, isa na talaga siya doon na mawawalan ng trabaho kung sakali na lang na mawala yung YouTube ni Kalinga Prab. Kasi nga sa katunayan daw, sabi ni Brother Jose, una niyang trabaho construction worker. Tsaka nang dahil nga sa pandemya, inapahinto nga sa trabaho itong si Brother Jose. Pero nga meron din siyang inaplayan sa DSWD, pero wala pa rin kasiguraduhan yun. Kaya nga kahit nahihiya siya, naging makulit daw siya kay Kalinga Prab na sumama doon at magtrabaho sa kanya. Kahit na masikip nga sa sasakyan, kasing maliit lang naman talaga yung sasakyan nila noon, pilit niya pa rin na, kinukulit niya pa rin si Kalinga Prab na sumama doon. At dito nga kahit na natanggap nga na siya sa trabaho niya, in-applyan doon sa DSWD, kasi nga pinagpray niya talaga yon, pero mas pinili niya itong si Kalinga Prab na sumama dito kasi nga nai-enjoy niya na daw habang tumatagal ang trabaho niya. At dito nga sinabi ni Brother Jose nga napaka-thankful niya kasi nga nang dahil kay Kalinga Prab marami tulong na ibinigay sa kanya. Sa katunayan, di ba, hindi natin alam yan. Saka na lang natin nalaman na binigyan pala ni Kalinga Prab ng pera na 100,000 pesos itong si itong si Brother Jose para pampatayo ng bahay niya. O di ba? Saka na lang natin nalaman nung pumasyal sila doon sa bahay ni Brother Jose at ang laki na ng bahay niya. At doon huli na nga nasabi ni Kalinga Prab na binigyan niya to na pampatayo ng bahay. O diba, saan ka pa napaka-bless nito at napakaswerte ni Brother Jose kasi hindi ka nagkamali na pinili mo yung pamilya ni Kuya Bal Santos Matubang at ni Kalinga Prab na sumama o magtrabaho sa kanila. Kasi nga, ang daming blessings na dumating sa'yo. Diba, sabi nga nila, yung blessings na yan ay parang ulan. Hindi mo malalaman kung kailan lang yang bubuhos. At pag bumuhos yan, hindi mo malalaman kung kailan siya titigil. Basta bubuhos lang siya ng marami. Kaya Brother Jose, ang masabi ko lang, pahalagan mo, matuto tayong tumanaw ng utang na loob kung anong meron ka. At alam ko, at wag magkalimot na magpasalamat sa taas kasi nga siya yung naging kasi nang dahil sa kanya natamo mo kung anong biyayang meron ka. O diba? At doon hindi yon galing sa sponsors yung pera na pinadala. Sahod ni Kalinga Prab din yon sa
kanyang pag-YouTube, kasi hindi lang si Brother Jose yung tinutulungan niya, yung pera kasi nga sabi din ni Kalinga Prab, tinutulungan niya rin o binibigyan niya rin ng pera itong si papa niya, si Kuya Bal Santos Matubang, kasi nga minsan kapos din sa pera si Kuya Bal Santos Matubang, at saka totoo naman talaga yan, kasi nga minsan sinasabi ni Kuya Bal Santos Matubang na namumroblema din siya sa pera, kasi nga marami rin yung mga taong nangangailangan ng tulong at marami siyang mga program, hindi lang charity program yung inaano niya, may livelihood pa siya, may feeding program pa siya, may pabahay program pa si Kuya Bal Santos Matubang. Kaya hindi basta-basta kahit sabihin nila na galing lahat sa sponsors yun, hindi yun lahat ma-afford ng sponsors yung mga ibinibigay o mga tulong na binibigay ni Kuya Bal Santos Matubang. Kaya gaya ng sabi ni Kuya Bal Santos Matubang, 80% ng sahod niya sa YouTube galing ay tinutulong niya sa mga taong nangangailangan. Kaya dito nga kay Kalinga Prab, napaka-bless nga itong si Brother Jose, kasi nga 'di ba, binigyan niya ng 100,000 pesos itong si Brother Jose na para pang paggawa ng bahay. Pera niya yon, galing sa YouTube o sahod niya talaga yon, walang sponsors yun. Pero nung time na yon na pinalabas na nga o pinapublic na nga ni Kalinga Prab yung bahay ni Brother Jose, maraming mga magagandang puso na mga sponsors na tumulong kay Brother Jose para mapaayos o mapadali ang pagpagawa ng bahay niya kahit pa konti-konti. At sa katunayan nga, sabi ni Brother Jose doon, nagpasalamat doon siya sa mga taong may gininto ang puso na nag-sponsor sa pagpapanganak ng kanyang anak. Meron din mga cash na nagbigay o nagpadala sa kanya para sa panganganak at sa gatas ni Bebe Israel. At dito nga meron din siyang balikbayan box na galing sa ibang bansa. Ito yung mga laman ng mga gamit para sa kay Bebe Israel. O diba? Yun talaga, yun ang kung ano man yung natanggap mo, Brother Jose, marami pang blessings na darating sa iyo yan. Alam ko na deserve mo naman yan, deserving mo na magkaroon ng ganyan, makatanggap ng mga blessings na ganyan, kasi nga napakabait mo at palagi kang, at alam ko naman na palagi kang nagpre-pray at may takot ka sa taas. Kaya kung ano man natanggap mo, deserve mo yan, kasi nga napakabait mong tao. At nakita naman natin na cool ka lang palagi at palagi kang palangiti. At wala kang ibang iniisip talaga, yung pamilya mo lang. Kaya kung anong meron kay, deserve mo rin yan. Kaya napaka-wise mo, kasi nga doon ka talaga, doon mo pinili sila Kalinga Prab, ang pamilya ni Kuya Bal Santos Matubang, na wala ring ginagawang iba kundi yung tumulong sa taong nangangailangan. Doon kila Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab, kahit marami akong nababasa na kinakarma na kayo, sinisingil na kayo daw sa baluktot yung gawain. Doon nabasa ko, kailangan na daw ituwid yung mga pagkakamaling ginawa nyo. Ewan ko kung ano yung mga sinasabi nila ng ganyan. Hindi ko naman alam na at hindi ko naman alam na may ginawa kayong masama sa kanila, pero bakit nila binabato yung mga ganon na mga istorya o salita sa inyo. Pero wag nyo lang, masasabi ko lang talaga ay wag nyo nang alalahain ng inyong mga taong walang magawa sa buhay, kasi wala naman kayong ginagawang masama laban sa kanila. Go lang ng go doon na sa mga charity vloggers, hindi lang si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalinga Prab, marami pa mga charity vloggers ang binabash, kasi nga daw ay ginawang negosyo yung pagbablog. Pero nga sabi ng mga charity vloggers, nagba-vlog sila kasi nga yung kinikita nila sa YouTube, tinutulong din nila sa mga taong nangangailangan. Kaya go lang po yun ng go kung ano man sasabihin ng mga bashers na yan, huwag nyo nang intindihin. Ang importante pinagpapatuloy nyo ang mga adhikain nyo na makatulong sa mga taong nangangailangan. Kaya saludo ako sa inyo mga charity vloggers, sa mga sponsors na walang sawang tumutulong sa mga taong nangangailangan. God bless you more power, more blessings to come, and ingat kayo lagi, and Jesus love us.